Sa sports, mamaya na ang inaabangang Game 3 sa Japan B-League. Bago yan, nag-enjoy muna ang fans sa ginanap na viewing party nitong weekend. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Japan B-League fans, we are going to a Game 3. At yan ang tinutukan natin sa viewing party na nangyari this weekend. Exciting games at exciting activities ang hatid ng Japan B-League sa isinagawang viewing party sa Gateway Mall 2 sa Cubao. At syempre, hindi nagpahuli ang mga Filipino B-League import na nakisaya sa 4-day festival para tutukan ang finals matchup between Utsunomiya Brex and Ryukyu Golden Kings. Bukod sa viewing party at sa suportang ipinakita sa liga, game na game din ang ating Pinoy athletes para sa meet and greet. Noong Sabado, nakiisa ang Levanga Hokkaido team captain na si Dwight Ramos, habang nagpasaya rin naman ang Yokohama B Corsair superstar na si Kiefer Ravena para sa Game 2. Kwento ni Kiefer, unfortunate man daw na walang Pinoy import ang nakapasok sa Japan B-League Finals this season, tuloy-tuloy pa rin naman daw sila to bring Pinoy pride in the international basketball scene by once again signing with Yokohama. Yeah, I just signed with Yokohama again for the next season. So it's going to be an opportunity for me to run back with my team. Para naman kay Dwight, malaking tulong ang paglalaro internationally, lalo na ngayong papalapit na ang Asian Cup kung saan lalahok ang Gilas Pilipinas. Just like I said, I'm just going to try and get ready. Right now it's about to be June, and so I have about 2 months before the Asia Cup, so I got to plan out my training. That's like about 8-10 weeks. So we'll see what I can do in that time before. Nagpahayag din ng mensahe si Dwight sa former B-League import na si Carl Tamayo, matapos masungkit ang isa na namang kampyonato sa Korean Basketball League. Already has one championship with the B-League and one in Korea, so I was happy for him, and should have got the Finals MVP too. Muli namang magtutunggali ang Utsunomiya Brex at Ryukyu Golden Kings para sa kanilang do-or-die match ngayong Martes, May 27. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.